Hello! So ang topic natin ngayon is for AC circuits, circuits 2, which is all about Thevenin and Norton equivalent circuits, part 3. So yes, part 3 na ito ng series of video tutorials for Thevenin and Norton equivalent circuits. So kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1 and 2, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna. Para meron na kayong idea or background sa mga isasolve nating problems. So magsasolve lang tayo ng more problems. Tuloy natin yung discussion sa part 1 and 2. Ito yung mga discuss na natin, no? Yung concepts ng Thevenin tsaka Norton theorem, tsaka nakapag-solve na rin tayo ng some problems. Okay? So panoorin nyo muna yung parts 1 and 2 para may idea na kayo. Meron na kayong concepts. So tuloy lang natin yung pagsosolve. Sa parts 1 hanggang 2, umabot tayo sa problem, ano yung last number natin? 5. Okay, problem number 5. Sige, problem number ano na tayo? Number 6. Okay, for problem number 6, find IO using Norton's theorem. So, sulat muna natin yung circuit. Or drawing ko muna yung circuit. Okay. 8 ohms, 1 ohm, negative J3 ohm, J2 ohms, 4 ohms, 10 ohms, negative J5 ohms. Tapos yung hinahanap na current is dito. Okay. So find IO using Norton's theorem. Okay? So ang gagawin natin, so puputulin natin or i-short natin. So ito yung hinahanap, 'di ba? Yung IO, yung current flowing dito sa series 10 ohm tsaka negative J5. Okay? So maglalagay tayo ng terminal diyan sa branch na yan, A tapos B. Okay, so hahanapin natin, find Zn and In. Yung Zn is the Norton equivalent impedance, In is the Norton current. Yung Norton current yan, yung short circuit current dito sa terminal AB. So kapag hinanap natin si ano muna tayo, si Zn. So for Zn, aalisin lang muna natin sa circuit ito. Okay. Ito yung magsisilbing load. Yung series 10 tsaka negative J5. Aalisin natin. Tapos, dito natin hahanapin sa terminal AB yung Zn.
So, i-off din natin at the same time yung mga sources. Okay? Pag in-off natin yung sources, kapag voltage source, i-short. Kapag current source, i-open. Okay? So, bale, i-short ko to. Shorted na yan. Tapos, i-open natin si itong 2 angle negative 90 degree, current source. So, parang floating na lang to. Diba? Yan, wala na yan. So, saka natin ngayon, hahanapin yung Zn sa terminal AB. So, anong kinalabasan? Anong kinalabasang equivalent niyan? 'Di ba? Parallel na lang itong series na 4 tsaka j ohm sa series na 8, 1 ohm tsaka negative j3 ohm. 'Di ba? So, parallel na lang. So, bale Zn natin is equivalent sa parallel na series na tong dalawa. So, series si 4 tsaka j2, add natin yan. 4 plus j2 na nakaparallel dito sa series na tatlo. So, add lang natin. So, 8 plus 1 minus j3. Or yung 8 plus 1 kasi, that's 9. So, simplify ko na to 9. Yan. So, paano nga hanapin yung equivalent impedance ng dalawang parallel? Product over sum na lang natin. Okay? So, product ng 4 plus j2 and 9 minus j3 divided by the sum. 4 plus j2 plus 9 minus j3. And then, pwede na kayong gumamit ng calculator dyan. So, mag-mode 2 complex. Lagay natin sa degree. So, shift setup 3. So, input nyo lang yan. Fraction 4 plus j2. So, yung j, that's the I. So, 2i times 9 minus 3i over 4 plus 2i plus 9 minus 3i. Yan. Okay, sige. Ito yung exact rectangular form ng Zn. Norton equivalent impedance 54 over 17 plus J12 over 17 ohms. Okay. Or approximately, kung decimal gusto nyo, that's 3.176 then plus 0.706 J. Okay, next. So, after ng Zn, si In naman, yung short circuit current dun sa terminal AB. Sige, so ibabalik ko na sa picture yung mga sources. Copy ko ulit itong circuit. Oops. So, for ano na tayo? For In. Okay, so kailangan nyo nang ibalik yung mga sources. Tapos ito sa terminal AB, isi-short nyo yan. Okay? Hanapin nyo yung short circuit current dyan. Okay, which is, yan yung In. So, aalisin na natin tong load. Kasi short-circuited na rin naman siya. Okay, so hahanapin ngayon natin itong In. Ito si In, short circuit current. Okay, so paano kaya natin mahanap? It's up to you na kung paano nyo hahanapin si In dito sa circuit. So, dahil current yan, mag-mesh na lang tayo. Okay, mag-mesh analysis. Sige, assign tayo ng direction ng current. Let's say, clockwise na lang pareho. Tatlong meshes kasi, di ba? 1, 2, 3. So, clockwise I1, clockwise I2, tsaka clockwise I3. Yan.
Then mag-KVL tayo. What do you notice? In between mesh 1 tsaka mesh 2, may current source. Anong ibig sabihin nun? May super mesh, di ba? Super mesh. So, paano mag-analyze pag may super mesh? So, base sa naturo ko, i-aano muna natin. As if i-open natin yung current source. So, out of the picture muna siya. Ito. Yan. So, bale, magkakaroon tayo ng super mesh. By the way, this is 2. But n sinulat ko. Okay. Pero siya na rin kasi si IN eh. Di ba? Kasi I2, pag nakuha niya si I2, siya na rin si IN. So, ang goal lang natin is ma-solve si I2. So, meron na tayong super mesh dito. Right? Super mesh. Okay. So, mag-KVL at super mesh. So, summation of voltage is equal to 0. So, pag-iisahin natin yung KVL equation sa left mesh tsaka sa right mesh. Okay? So, dito muna sa right mesh, sa left mesh, sa mesh 1, simulan nyo sa voltage source. So, dahil clockwise si I1, papasok siya sa negative polarity. So, gagamitin natin sign, negative 10, angle 0 degree. Then, wala nang voltage source. So, na tayo sa impedance sa mesh 1. So, si 8 ohm lang naman, di ba? Okay. So, si 8 ohm, positive yung voltage na gagamitin dyan kapag U2 I1. So, positive 8 I1. Then, yung common sa other mesh, ima-minus. Di ba? Si 8 ohm ay common sa mesh 1 tsaka sa mesh 3. Ima-minus nyo 8 times I3. Yung pattern sa mesh analysis. So next, sa mesh 2 naman tayo. Okay, sa mesh 2 wala tayong voltage source. Proceed agad tayo sa voltage across the impedances. Dito sa series 1 tsaka negative J3 ohm. So, ang voltage doon is positive when we consider the voltage due to the mesh current I2. So add nyo 1 minus J3 and then times the mesh current I2. Tapos common nga itong, kapag may common, kasi common si 1 ohm minus J3 ohm sa mesh 2 siya sa mesh 3, ima-minus nyo rin yun. So minus yung impedance, 1 minus J3, then this time, ita-times nyo na sa mesh current I3. Then equal to 0 na tayo. Okay, arrange lang natin. Unahin natin siguro si 8. Okay, si 8I1 in chronological order ng followed by I2. So, plus 1 minus J3I2. And then, ito, pwedeng i-combine to. By the way, itatranspose ko na lang tong negative 10 angle 0 sa kanan. So, magiging positive 10 angle 0 na siya. Tapos, i-combine natin ito. Yung negative 8I3 minus 1 minus JI3. So, negative, factor out. Okay, itong I3. Then, sa loob, add natin positive 8. So, pinactor ko na yung minus ha. So, 8 na siya. Then, plus 1 minus J3. So, bale, 8I1 plus 1 minus J3I2 minus, so pwede pa itong i-combine, 8 plus 1, 9. Right? So, 9, then copy minus J3, I3 equals 10 angle 0. Sige, pangalanan natin to as equation 1. Equation 1. So, tatlong equations ang bubuin natin kasi tatlong mesh currents, di ba? Okay. So, di ba kapag may super mesh, dalawa agad mabubuong equation doon, isang KVL tsaka isang KCL. So, ito na yung KVL equation.
paano natin i-create yung KCL? Sige, back to the picture uli sa circuit. Yung current source, copy natin. Okay. Yan. So, i-redraw ko na yung current source. Pero, this time magke-KCL naman tayo sa node kung saan pwedeng ma-relate yung mesh currents I1 and I2 tsaka itong current source. So, dito sa node na yan. Okay, let's say node A yan. Okay, so ano tayo? KCL at A. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, kung clockwise si I1, palabas siya sa node A. Kung clockwise si I2, papasok siya sa node A. Tapos itong current source, sundin lang natin yung sign ng arrow, yung direction ng arrow, palabas. Okay? So, ano yung mga entering? So, ang entering ay si I2 lang. Right? I2. And ano yung leaving? Ito, si I1, tsaka itong 2 angle negative 90 degree. I1 plus 2 angle negative 90. Okay? So, this is our equation 2. Isa na lang. Kasi 3 equations dapat. So, saan naman tayo kukuha ng equation? Doon sa hindi pa natin nakukuhaan ng KVL, dito sa mesh 3. Okay? So, mag-KVL at mesh 3. So, summation of voltage is equal to 0. So, dito tayo sa mesh 3. So, sa mesh 3, wala tayong voltage source. So, proceed agad tayo sa voltages across the resistor sa mesh 3. So, add natin yan lahat. So, positive yung voltage kapag due to current, I3. Add nyo. 8 plus 4 plus 1. 8 plus 4 plus 1. Yung mga resistances. Tas yung impedances plus J2 minus J3. Plus J2 minus J3. Then times I3. Tapos yung mga common kanina ima-minus. So, diba si 8 ohm, common siya sa mesh 1 tsaka sa mesh 3. So, ima-minus 8 times I1 natin. Then, common din si 1 ohm, 1 minus J3 ohm sa mesh 2 tsaka sa mesh 3. So, ima-minus natin yan. Minus the quantity, 1 minus J3. Tama ba? Okay. Then, times the mesh current I2. Equal 0. Okay, then simplify lang natin to. So, 8 plus 4 plus 1, that will be 13. Okay, 13 and then J2 minus J3. Negative J na lang. Okay, I3. Then minus 8I1 minus 1 minus J3 I2 equals 0. Sige, arrange lang natin. Simulan natin kay negative 8I1 followed by negative 1 minus J3 I2. Okay, and then si I3 plus 13 minus J I3 equals 0. Equation 3. Sige nga, pagsama-samahin natin yung equation 1, copy, equation 2, and equation 3. Okay. So, isa-solve natin to simultaneously. Okay, pero hindi natin to masasolve using calculator, unfortunately, kasi mga complex numbers yung subscripts. So, manually natin to i-compute. So, pwedeng by elimination, substitution method, or by Cramer's rule, yung gumagamit ng determinants. Pero try natin, baka makaya to ng elimination method. Observe natin yung equations. So, notice sa equation 1 and 2, we have
equation 1 and 3 pala, sa I1, additive inverse yung coefficient to, isang 8, isang negative 8. Okay, tapos sa I2, additive inverse din. Isang quantity 1 minus J3 positive, tsaka isang quantity 1 minus J3 negative. 'Di ba? Kapag inad natin 'yan, yung equation 1 and equation 1 plus 3, maka-cancel 'yon. Ang possible matira is yung I3. Masasolve agad natin si I3. Tama? O sige. So, bale, i-add natin 1 plus equation 3. So, it's up to you na kung paano nyo isa-solve yung systems of equation na kanya-kanyang diskarte na yan. So, ito yung diskarte ko. Add ko si 1 plus 3. So, 8i1 plus negative 8i1 cancel. Tapos, 1 minus j3i2 plus negative 1 minus j3i2 cancel. Matitira is ito. Okay? So, pag inad natin, sige, unahin ko to yung 13 minus j, tapos minus 9 minus j3 times i3. Okay, and then add 10 angle 0 plus 0, 10 angle 0. Then simplify nyo na lang to. Okay, bale, distribute nyo yung negative. So, 13 minus j minus 9 plus j3 I3 is equal to 10 angle 0. Okay, so we will have 13 minus 9, 4, negative j plus j3, positive j2, right? I3 is equal to 10 angle 0 degree. E di-divide ko na lang both sides by 4 plus j2. Masasolve ko na tong I3. So, I3 pala is simply 10 angle 0 degree over 4 plus j2. So, gamit kayong calculator in complex. So, 10 angle 0 divided by 4 plus 2i. Okay, 2 minus i, c, I3. 2 minus I or j. Okay? Ngayon, paano natin ito magagamit? So, ang goal lang natin kasi para mas madali tayo, ang isolve lang dapat si I2 kasi si IN lang ang after tayo, di ba? So, gamitin natin, okay, gamitin natin yung equation, sige, pili tayo. Equation 1, 2, 3. Dito kasi sa equation 2, in terms of I2 and I1 yan. So, try ko, isolve ko tong equation 2 for I1 in terms of I2. Para pwede kong i-plug in yung I1, let's say sa 1 or 2, mata-transform in terms of I2 na lang yung isang equation natin, either sa 1 or 3, tsaka yung I3, ipapalitan na natin yung value na na-solve natin. Diba? So, gagawin natin, manipulate yung equation 2. So, I1, solve natin in terms of I2. Bali, transpose ko tong 2 angle negative 90 sa kaliwa. So, I2 minus 2 angle negative 90. Sige, ito na lang yung panibagong itsura ni equation 2. Okay, so sige, gamit tayo 1 or 3. Sige, sa equation 3 na lang. So, from 3, copy ko tong equation 2 and 3. So, from 3, okay, ito, di ba? From 3, substitute 2 and yung value ng I3 na ito, 2 minus j. So, negative 8, yung I1, papalitan natin ito. So, I2 minus 2 angle negative 90 degree
then minus 1 minus J3I2. So, copy lang si I2. Si I2 yung isa-solve natin. Plus 13 minus J times yung I3 na solve na kasi natin. So, i-substitute na natin yung value, 2 minus J, then equal to 0. Urong. Equal to 0. Yan. Okay, so konting distribute lang muna ng negative 8. So, negative 8I2. Then, negative 8 times negative 2, angle negative 90 degree, positive 16. Okay. Positive 16, angle negative 90 degree. And then, minus 1, copy lang muna, negative quantity 1 minus J3I2. Okay, and then, transpose ko na to kasi constant Transpose natin. So, itong product. So, negative 13 minus J na yan, positive magiging negative 2 minus J. Tapos, i-factor out natin si I2. Itong constant na lang din tong 16 angle negative 90. Transpose nyo na sa kanan. So, sa I2, if a-factor out, bale ito. So, negative 8 and then minus quantity 1 minus J3. Okay. Then equal to negative, wag ko nang i-simplify, i-calculate na lang natin Negative 13 minus J, 2 minus J, then magiging, ito tatranspose positive 16 angle negative 90 sa kanan, magiging negative 16 angle negative 90 degree. Okay, saka natin i-divide both sides by this coefficient ni I2, which is yung negative 8 minus the quantity 1 minus J3. Cancel. So, ito na si I2, negative 13 minus J quantity times 2 minus J, then minus 16 angle negative 90 degree over 8 minus quantity 1 minus J3. Okay, gamit na lang tayo ng calcu dyan sa complex ulit So, fraction numerator, negative of 13 minus I times 2 minus I minus 16 angle negative 90 divided by negative 8 minus the quantity 1 minus 3I. Okay. Ito yung exact value in rectangular. I-complex, polar form natin. Shift 2, 3. Okay, 4.198. So, I2 is approximately 4.198 angle negative 32.68 degree amps. So, which is, ito na rin si IN, right? Kasi, siya na rin yung dadaloy na current dito sa short circuit na to, right? So, we have IN is 4.198 angle negative 32.68 degree. So, i-drawing na natin yung equivalent Norton. So, may current source lang tayo. Ito yung IN. Yan, equivalent dito, 4.198 angle negative 32.68 degree amps. Okay. Tapos, nakaparallel yung ZN. Ano yung na-compute nating ZN? Yung na-compute nating ZN, kanina, balikan lang natin. Ito, 54 over 17 plus 12 plus J12 over 17.
So, 54 over 17 plus J12 over 17 ohms. Tapos, saka natin, ito yung terminal A and B, right? Saka nyo dyan i-connect yung pinaka-load, yung tinanggal natin kanina. Ito, si series 10 ohm tsaka negative J5 ohm. So, parang siya na yung mag-a-act as load. Ohm tsaka negative J5 ohm. Ang hinahanap, di ba, yung current dito ay ohm. So, paano natin nahanapin yung current dyan? Current divider nilang. Kasi parallel tong dalawa na connected across a current source. So, by current divider rule or CDR for short, IO is, okay, yung admittance nitong branch na to, which is just the reciprocal ng impedance. Ang impedance is yung series 10 minus J5. So, 1 over 10 minus J5, then over the sum of the admittances ng bawat branch. So, dito sa Zn, ang admittance niya is yung reciprocal, 1 over 54 over 17 plus J12 over 17, then plus 1 over yung admittance ulit nitong branch, 10 minus J5. Then times the current source, ito, IN, 4.198 angle, negative 32.68 degree. So, gamit na kayo ng calci dyan. So, 1 over 10 minus 5i divided by 1 over 54 over 17 plus 12 over 17i plus 1 over 10 minus 5i, then times 4.198 angle, negative 32.68 equals. Okay. So, ito yung IO in rectangular to. Gawin nating polar, so shift to 3. Okay, 0.986 angle, negative 2.101 degree amps. So, ito yung answer. Okay? Okay, next. Problem number, ano to? Number 6. Sige, let's have problem number 7. For problem number 7, okay, ito naman. So, find the Thevenin equivalent of the circuit as seen from terminals A, B. Okay, ito naman yung circuit natin. Drawing ko muna. So, 15 angle 0 degree amps. 2 ohms. Negative J4 ohms. 4 ohms. J3 ohms. Okay, 0.5 IO. Ito si IO.
current flowing dito sa branch. Tapos dito daw yung terminal AB. Okay, yan. So find the Thevenin equivalent of the circuit as seen from terminals AB. So hanapin natin ngayon, find ZTH tsaka VTH. Okay? Sige, simulan natin sa paghanap kay ZTH. So copy natin yung circuit. So dito natin hahanapin yung ZTH. Thevenin impedance. Dito sa terminal AB, right? Okay. Tapos i-off natin yung independent sources. Si 15 angle 0 degree. Kasi dependent source ito, 'di ba? Kasi meron siyang arrow, meron siyang tawag dito, diamond symbol na may arrow. So this is controlled or dependent current source na nakadepende yung value sa I.O., yung current flowing sa branch na to. So this is current controlled current source. So pag maghahanap ng ZTH, hindi nyo i-off yung dependent or controlled sources yung independent lang. I-retain nyo siya. So bale, ang i-off ko lang si 15 angle 0. So i-open 'di ba kapag current source. Okay, so bale, out of the picture na tong mga wires na yan, floating wires na lang yan. Delete ko na. Okay. And then, ito ang medyo may challenge ng onte kasi kapag meron kayong controlled sources tapos hinahanap nyo yung impedance, so kailangan as seen dito sa terminal AB, mahirap siyang hanapin alone by just yung combination ng series parallel or Y delta if ever. Ang gagawin nyo, mag-i-insert kayo dito sa terminal AB ng arbitrary value ng sources. Pwedeng current source or voltage source. So depende sa strategy nyo. So, pwede kayong mag-insert dito ng, let's say, current source. Okay? Or voltage source. Pwede rin. Tapos kayong bahala mag-assign ng value arbitrarily. Nang sa gayon, kapag nakuha nyo yung, sa halimbawa, nakuha nyo yung current source tayo, mag-assign kayo ng value, let's say, IS. So, ang goal, mahanap nyo rin yung Vs niya para ZTH is by Ohm's law Vs over Is. Or kung ang ilalagay nyo naman ditong arbitrary source ay ang voltage source naman, so may Vs ka, hahanapin mo naman si Is, okay? Para still makukuha mo yung ZTH na Vs over Is. So, sa atin kaya anong maganda? So, again, it's up to you. Sige, what if maglagay ako dito ng current source na lang? Current source with value. Arbitrary lang din yung value. Okay, let's say 3 angle 0 degree amps. Ito, kahit pwede nyo rin gawing 1, 2, depende sa inyo. Try ko lang 3 angle 0 degree. Usually, para mas maganda, i-1 nyo. Okay, pero try natin 3 angle 0 degree. So the goal is mahanap din itong kanyang Vs, yung voltage across the source, para yung ZTH is Vs over Is. So yung Vs meron na tayong, yung Is meron na tayong value. Kasi yan yung i-assign yung arbitrary. 3 angle 0 degree. Kulang na lang si Vs. Right? So, tayo ngayon mag-a-identify ng Vs using circuit analysis. So, paano kaya? So, what if, actually, tayo, di ba?
yung voltage dito tsaka dito ay pareho lang, parallel sila. Tapos meron tayong dadaloy na current dito. Right? May dadaloy tayong current dyan. Bale, or mag-KCL pala muna tayo. Kailangan kasing mahanap itong IO. Mag-KCL tayo dito sa node na to. Node, let's say node C. Okay, KCL at C. So, summation of current entering is equal summation of current leaving. So, ang entering natin, ito yung mga current natin is itong 3 amp, 3 angle 0 yung IS, tapos yung CCCS, tapos yung current flowing dito bale is yung IO, right? Sa branch na to. So, ang entering lang si IS, yung 3 angle 0. Tapos yung leaving, etong dalawa, si 0.5 IO, tsaka si IO. Okay? Plus IO. So, masasolve natin ngayon dito si IO, which is, add nyo to, 0.5 IO plus IO, 1.5 IO, equals to 3 angle 0. Divide ko by 1.5, cancel. So, IO is 3 angle 0 degree over 1.5. So, ilan yan? 3 angle 0 over 1.5. Ayun, sakto 2. So, si IO is 2 amps. Real part lang siya. Okay? Tapos, mag-KVL tayo. Or actually, di ba, etong VS natin, ito na yung isusupply netong ating 3 angle 0. Ang current niya na ibibigay is ito, si IO. Right? Dito sa, pag nag-KVL tayo dyan, KVL pa ganon, sa outer loop, KVL sa outer loop, pa-clockwise, counterclockwise. So, pag nag-KVL around the loop, okay, dito sa outer loop. So, pag inassign kong rotation is counterclockwise, papasok sa negative VS. Okay. Negative sign nitong VS. Tapos, dahil yung direction natin ng current, ito si IO yung direction ng current dito. So, puro plus yan. Okay? Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. So, bale, plus, actually, naka-series yan, i-add nyo na lang yan, times IO. Kasi pare-parehong dadaloy na current is IO. So, plus J3 plus 4 plus 2 minus J4. Okay? J3 plus 4 plus 2. Tama. J3 plus 4 plus 2 minus J4. IO. Then equal to 0. So, masasolve nyo si VS as transpose nyo na lang siya sa kanan, then add. Ilan to? 4 plus 2, 6. Okay. And then, J3 minus J4, negative J. Okay. Times IO. So, but IO, alam na natin na siya ay 2 amps. Right? So, therefore, VS is 6 minus J times 2. Okay? Or equivalently, ilan yan? Distribute nyo yung 2. 12, 6 times 2, 12 minus J times 2, J2. Yan si VS. So, di ba, ang gagawin natin para makuha si ZTH is VS over IS. So, si VS, 12 minus J2
divided by yung IS, may value talaga tayo dyan by default. Yung inassign natin arbitrarily, 3 angle 0. 3 angle 0. So, gamit tayo ng calculator. So, 12 minus 2i over 3 angle 0. Okay, 4 minus 2/3 i. Or 4 minus 0.666 or 0.667 i. Sige, exact value na lang lagay ko. Say TH is 4 minus J 2/3. Okay, ohms. Okay, gets? So, next, tapos na sa ZTH, hahanapin naman natin si VTH. So, ibabalik na natin yung source. So, copy ko yung original circuit. Ito. Thevenin voltage naman tayo. For VTH. Yan. So, dito rin natin kukuhain si VTH or plus minus VTH. Okay, so paano natin nahanapin si plus minus VTH? As in dito sa AB. What if, kasi ano siya, di ba? Pwede tayong mag-KCL tayo dito. Node A. Okay? So, hindi. Wag A kasi may terminal A tayo, D. Okay? So, KCL at D. Okay? Bale, KCL at D, magiging summation of current entering equals summation of current leaving. So, yung mga current natin is itong 15 angle 0, papasok. Itong current sa branch na to, IO palabas. Then sa branch na to, kasi meron siyang tawag dito ulit, diba? CCCS. Kung ano yung value niyan, dito sa branch na to, yun na rin yung dadaloy na current sa branch. Kasi ano siya, current source siya, diba? So, pa-downward yung direction, palabas. Okay, so palabas yan. So, ang dadaloy dyan is itong 0.5 IO. So, ano yung entering? Si 15 angle 0 degree lang, right? Sa node D. 15 angle 0 degree. Then, yung leaving si IO, tsaka si 0.5 IO. IO plus 0.5 IO. Masasolve natin si IO dito. So, add nyo lang IO plus 0.5 IO, 1.5 IO equals 15 angle 0. Then, divide both sides by 1.5. Cancel to. Therefore, IO is 15 angle 0 over 1.5. So, using a calculator, 15 angle 0 over 1.5. Sakto 10. So, si IO pala is 10 amps. Okay, IO pa lang nakukuha natin. Saan kaya natin pwedeng magamit si IO para makuha si VTH? Okay, di ba pwede na tayong KVL. KVL dito sa loop. Di ba? KVL tayo sa loop na yan. So, bale, kapag nag-KVL tayo dyan, KVL at the loop, summation of voltage is 0. So, pa-clockwise yung inassign ko. So, ano yung voltage dito? Kasi yung IO, yung dadaloy sa kanya pababa, so the sign is plus, minus.
Okay? Ohm's law lang, I0 times yung impedance na 2 minus J4, yung voltage dito sa branch. Tapos dito naman, okay, so dadaloy na current pa ganito, yung 0.5 I0, right? So, plus, minus. Okay, voltage niyan is yung impedance 4 plus J3 times 0.5 I0. And then, ito ng VTH. Okay? Yung plus, minus. Sige. So, therefore, pag clockwise yung direction, as we move around the loop, kung saang polarity papasok. So, dito sa branch na to, negative. Okay? So, negative. Then, paano yung voltage dito? Ohm's law. Yung impedance, series 2 minus J4 times I0. 2 minus J4 times I0. Tapos, dito sa element na to, papasok siya sa positive. So, plus voltage, Ohm's law, impedance 4 plus J3, then times yung current nila, 0.5 I0. Okay, 4 plus J3 times 0.5 I0. And then, ito na yung VTH, so papasok siya sa positive polarity. So, plus VTH equals 0. Okay, pero yung I0, may value na tayo, di ba, 10? But I0 is equal to 10 volts. 10 amps pala. So, plug in nyo dito. So, negative quantity 2 minus J4 times I0, which is 10, plus 4 plus J3 times 0.5 I0, which is 10, plus VTH equals 0. Sige, so transpose nyo na lang ito lahat sa kanan. Iwan si VTH sa kaliwa. VTH is, ito magiging positive na siya. Positive 2 minus J4 times 10. Ito naman magiging negative. Kasi positive siya dito. Negative 4 plus J3 times 0.5 times 10. Okay? So, input nyo yan sa calcu. Minus 4i times 10 minus 4 plus 3i times 0.5 times 10. Okay, negative 55i or negative J55. Negative J55 volts or in polar shift to 3. 55 angle negative 90 degree volts. So, VTH is 55 angle negative. Yan. So, meron tayong VTH at ZTH. I-drawing na natin yung Thevenin circuit. So, may VTH tayo. Equal to 55 angle negative 90 degree volt. Tapos yung ZTH naka-ano, di ba? Naka-series. ZTH. Okay? ZTH natin is, ito, yung 4 minus J 2/3. 4 minus J 2/3 ohm. Tapos yung terminal AB, nandito lang yan. So, kung maglalagay kayo ng load, varying load, okay, dito nyo lang i-connect, then, puro voltage divider na lang kung hinahanap is voltage, di ba? Okay. So, yan yung ating answer. Okay, problem number 7. Okay, next problem number 8. For problem number 8,
determine the Thevenin equivalent of the circuit below as seen from the terminals A to B. Okay, ito naman yung circuit natin. Negative J2 ohms, 4 ohms, current source, 20 angle 0 degree. .2 VO. Eight ohms. G4 ohms. Tapos nandito yung plus minus VO. Ayan lang. Tapos dito yung terminal AB. Ayan. So determine the Thevenin equivalent of the circuit below as seen from the terminals A to B. So ito yung terminals AB natin. So hanapin natin si ZTH and VTH. Sige, sa ZTH muna tayo. Thevenin impedance. Copy natin tong circuit. Okay, so dito yung terminal AB natin. Dito natin nahanapin si ZTH. Okay, lipat ko lang to dito. Ang gagawin, i-off natin yung independent sources. Meron ba? Ito, si 20 angle 0. 20 angle 0, independent source, i-off. Paano i-off? I-open. Okay? Open. So, mawawala na siya sa circuit. And then, another challenging problem dito, meron ulit tayong dependent sources. Dependent source, which is, ito, yung may diamond symbol, tapos may arrow, controlled, ano siya, current source, controlled by VO. Yung voltage across the series 8 tsaka J4 ohm. So this is voltage controlled current source. Yan. So paano gagawin kapag ganyan? 'Di ba mag-a-assign ulit tayo ng arbitrary source. Maglalagay tayo dito sa terminal AB. Let's say, sige, current source. Current source na lang lagay natin. Okay? Kayo bahala mag-assign ng value. Let's say 1 angle 0 degree na lang. Okay? So, hahanapin nyo rin dapat yung plus minus BS. So, ito si IS natin. In-assign ko as 1 angle 0 degree. Hanapin nyo si VS para CTH is what? Ohm's law, VS over IS. So, hanapin natin si VS. Okay, paano hanapin si VS? Sige, mag-ano tayo? Try nating mag-KCL tayo dito sa node na to. Node C. Okay, KCL at C. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, yung i-assign kong direction dito is
Bale, dito pataas, right? Okay. Dito, pataas. So, papasok sila sa C. Dito na lang, assign tayo pag ganito. Okay? Yan. I, let's say I. Or capital I na lang. So, summation of current entering, dalawa. Si 0.2 VO, okay, plus, ito yung inilagay nating arbitrarily na current source, 1 angle 0. 1 angle 0. Tapos yung nag-iisang leaving nga is ito, yung current na yan. I. Okay. Dapat i-represent natin tong I in terms of the node voltage. Kasi yung node C na to, sa node C, siya na rin si Vs, right? Or should I say, gawin ko na lang tong Vs. Kasi with respect sa ground, bale ito yung ground natin, yung yung reference node by the way. So, zero potential, reference node, 0 volt. So, Vs, with respect siya sa ground, 0 potential. So, yung node na to is also the Vs na rin. Okay? So, bale, yung current I, i-represent natin in terms of Vs, ohms law lang. So, higher potential niya Vs minus, pababa siya, lalabas sa ground 0, over the impedance. Itong mga naka-series na yan. E di, 0.2 VO plus 1 angle 0 is equal to Vs. Vs minus 0 lang kasi siya kasi higher potential is Vs minus lower potential 0 ground. So kahit wala na yung minus 0. Then over yung sum ng mga impedances. So ilan to? J4 plus 8 plus 4 ohm minus J2. Okay, ilan yan? So 0.2 VO plus 1 angle 0 is equal to Vs over, ano to? Sa ano muna tayo? Sa real part. 8 plus 4, 12. Then J4 minus J2, J2. Okay. Tapos, kailangan din ma-represent tong VO in terms of the unknown Vs. So, paano natin siya ma-represent? Si VO. Okay, di ba si VO, ang polarity niya is plus minus. Pero supposed to be, dapat ang isusupply na current ni Vs is pa ganito. Or yung flow ng current na inassign natin kay Vs is pa kanan. So, by voltage divider, pwede natin tong makuha yung VO in terms of Vs. Right? So, by voltage divider rule, VO is, so dahil negative yung sign natin, supposed to be plus minus dapat eh. Kaso yung VO is plus minus instead na negative positive, dapat may negative sign tayo. Kasi nga papasok yung current na ay sa negative. Lagyan nyo ng negative sign. Then voltage divider, yung voltage across this, so 8 plus J4, formula ng voltage divider, yung impedance sa kinukuhaan yung voltage, diba? 8 plus J4 over the impedance, total impedance, which is yung sinamap natin kanina, ito diba, yung 12 plus J2. Okay, then times, yung pinaka-supplied current, voltage niyan is yung Vs. Diba, ito. Parang ganito yan. Ito si Vs, tapos, ito yung mga elements. Yan. Si J4, si 8 ohm, si negative J2, si 4 ohm. Tapos ground na yan. Okay. So, ito yung plus minus Vs with respect sa ground. Diba? Tapos ito si negative positive VO. So, nakaseries sila, parang si Vs yung supplied voltage.
Yun nga lang, dahil minus plus yung kay VO, instead na plus minus, dapat, kasi yung supplied current ni VS is pa counterclockwise, so kaya nilagyan natin ng negative. Then, times ngayon to, yung pinaka-voltage source nga, si VS. Okay, so sa substitute natin ngayon dito yan. Okay, so bale, 0.2 times the VO, which is ito, negative 8 plus J4 over 12 plus J2, then plus 1 angle 0 degree equals ito na lang pala, ito. VS over 12 plus J2. Okay? Sige, pagsamahin natin yung may mga VS, may VS pala to, sorry, nakalimutan ko. 'Di ba may VS ito? Okay. So, let's say ganito na lang. Transpose ko na lang to dito, transpose ko dito. Equals negative 1 angle 0. Masasolve na natin si VS, bale, combine natin to as a single fraction muna. Similar fraction, same denominator, 12 plus J2. Copy. Then sa numerator, i-add lang natin. So, negative 0.2, 8 plus J4 VS minus VS equals negative 1 angle 0. Factor out natin si VS. So, negative 0.2, 8 plus J4 minus 1 VS. Okay, divided by 12 plus J2 equals negative 1 angle 0. Okay, so mangyayari, cross-multiply dito si quantity 12 plus J2. So, negative 0.2, 8 plus J4 minus 1 times VS equals negative 1 angle 0 times ito, 12 plus J2. Okay. Then, di-divide pa natin both sides by ito, negative 0.2, 8 plus J4 minus 1 para masolve natin si VS. So, cancel. VS is ito, negative 1 angle 0 times 12 plus J2 over negative 0.2, 8 plus J4 minus 1. Yan. Gamit kayong calcu in complex. So, negative 1 angle 0 times 12 plus 2i divided by negative 0.2, 8 plus 4i minus 1. Okay. Ito yung VS. So, shift 2, 3 natin in polar. Okay. Approximately 4.472 angle negative 7.64 degree. Yan. So, masasolve na natin si ZTH equal to VS over IS. So, si VS is 4.472 angle negative 7.64 divided by yung IS, may inassign tayong value, 1 angle 0. E di over 1 lang yon, diba? 1 angle 0. So, ito rin yung magiging value niya. Sige, kahit input niyan sa calcu, 4.472 angle negative 7.64 over 1 angle 0. Yan din. Shift 2, 3. Diba? Yan din. So, 4.472 angle negative 7.64 ohms. Okay. Next. So, ZTH pa lang yan.
Okay, ZTH pa lang, hahanapin pa natin si VTH. Sige, back to picture na tayo kay sa mga sources. Copy ko yung same circuit. So, for VTH na tayo. For VTH, so dito natin nahanapin si VTH, di ba? Ibabalik nyo na yung current source. Okay, anong magandang gamiting method of circuit analysis? Sige, mag-ano tayo? Nodal analysis, sige. Kasi VTH ang hinahanap. So ito yung reference node natin, yung ground. Reference node. So 0 volt. Bale, ano yung mga node natin? Non-reference node, pwede ito, si V1, tsaka ito. So, bale, siya na rin yung VTH, right? Kasi with respect sa ground, yung reference node 0 potential. So, dalawang unknown tayo. So, gagawa tayo ng dalawang KCL equation. Assign mo na kayo direction ng current dito sa branch na to, let's say pababa, I1, tas sa branch na to, let's say pag ganito, I2. Arbitrary lang yon, depende na lang sa inyo. Tapos sundin nyo lang yung mga direction ng current dito sa mga sources natin. Sige, mag-ano tayo, KCL at P1. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ang entering natin sa V1, wala. Puro palabas. So, si I1, si I2, tsaka itong current source. So, 0. Then, yung leaving, yun na nga, si I1 plus I2 plus ito yung palabas na ang value niyang current source is 20 angle 0 degree. Pero, i-represent natin tong current in terms of node voltages. So, paano nga uli yun? Current is V higher minus V lower over the impedance. So, kung saan pumasok siya si V higher minus kung saan lumabas, lower, over the impedance. So, for I1, pumasok kay V1, so V1 minus, lalabas siya sa ground, yung 0. Okay, over yung impedance na ito, yung series 4, tsaka negative J2. So, 4 minus J2. So, wala na tong minus 0. Kasi 0 lang naman yan. So, V1 over 4 minus J2. Next, dito naman sa I2. So, plus. So, higher potential niya. Papasok kay V1. V higher minus. Lalabas dito kay VTH. Lower potential. Then, over the impedance, yung sum netong 8 plus J4. Okay. Then, plus 20 angle 0. Okay. Then, equal to 0. Or, unahin natin na lang to. Unahin natin to sa left side, then equal to 0 sa right side. Equation 1. Okay, isa pa. Bale, KCL naman at node VTH. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, sa entering, lahat naman to entering. Dito sa node VTH, si I2, si current source, tsaka itong ano nga uli ito? So, voltage controlled current source. Diba? So, si I2, si 20 angle 0, tsaka si 0.2 VO. Puro entering. Walang leaving this time. So, si I2 plus 20 angle 0, okay, plus 0.2 VO.
equals, wala kasi tayong leaving, so 0. So, represent natin to in terms of, node voltages. Diba alam na natin ito yon. V1 minus VTH over 8 plus J4. So, V1 minus VTH over 8 plus J4 plus 20 angle 0 plus 0.2 VO. Yung VO, dapat ma-represent nyo rin yan in terms of the node voltages na unknown, V1, VTH. Diba yung ating VO is yung voltage across this 8 ohm tsaka J4 na naka-series. Diba yung voltage across dyan is higher potential V1 minus lower potential VTH. Diba? So yun yung VO niya. Kapag kinuha mo yung I2, i-divide mo lang kay 8 plus J4. So therefore, yung VO natin is V1 minus VTH. Right? So, but VO is V1 minus VTH. So, ipa-plug in mo ngayon dito sa VO na to is V1 minus VTH equals 0. Equation 2. Sige, pagsamahin natin yung equation 1 tsaka equation 2. Isa-solve natin yan simultaneously. So, paano kaya natin yan isa-solve simultaneously? It's up to you. So, unfortunately, hindi ngayon pwedeng isolve sa CalQ. So, manual computation. Pwedeng by elimination substitution or Cramer's rule. Pwede ba tayong mag-eliminate dito? So, pwede nating eliminate common itong V1 minus VTH over 8 plus J4 sa equation 1 and 2. Tsaka itong current na to, yung 20 angle 0. Right? What if try nating i-minus? Okay? 1 minus 2. Okay? Para mas simplify yung ating equation. So, ima-minus natin. So, itong V1 minus VTH over 8 plus J4 minus V1 minus VTH over 8 plus J4 makakancel. Then, 20 angle 0 minus 20 angle 0 makakancel. So, matitira sa taas is yung V1 over 4 minus J2. Then, minus dito sa 0.2 V1 minus VTH. Okay? Then, equal to 0 plus 0. Sa right side, 0 pa rin. Okay? So, distribute natin tong 0.2. V1 over 4 minus J2 minus 0.2 V1. Ito magiging positive 0.2 VTH equal 0. Okay? Tapos, lahat ng may mga V1, isolate natin, transpose sa kanan, tsaka ito, iwan si 0.2 VTH sa kaliwa. So, 0.2 VTH is equal to, so magiging transpose si negative 0.2 V1 sa kanan, positive 0.2 V1, transpose si positive V1 over 4 minus J2 sa kanan, magiging negative V1 over 4 minus J2. Okay, then, factor natin dito si V1, bale 0.2 minus 1 over 4 minus J. 0.2 VTH. So, solve natin si V1 in terms of VTH. Okay? Bale, di-divide ko to 0.2 minus 1 over 4 minus J. Para nakasolve explicitly si V1 in terms of the VTH. So, ito, input niyan sa CalQ. Ilan yan? So, 0.2 over 0.2 minus 1 over 4 minus I. Tama ba?
Sorry, ano pala to, J2. Kaya pala hindi sakto. So, J2 pala to, sorry. Bakit J1 lang? Okay, namali ako ng sulat. So, this should be 2i. Ayun. So, 2i lang. So, J2VTH. So, paano natin ngayon isosolve yan? So, meron na tayong simple representation ng V1 in terms of VTH. Equal pala siya sa J2VTH. Let's say equation 3. So, pwede nyo i-substitute itong 3 kahit sa ang equation sa 1 and 2. Sige, substitute natin siya sa 2. So, di ba ito yung equation 2. Substitute 3 in 2. So, bale, V1, okay, minus VTH, and then, yung V1 pala, papalitan natin ng J2 VTH minus VTH over 8 plus J4 plus 20 angle 0 plus 0.2 V1 papalitan ng J2 VTH minus VTH equals 0. Okay? So, ang gagawin natin, lipat ko tong walang VTH sa kanan. Transpose. Okay, factor out natin tong VTH. So, J2 minus 1 over 8 plus J4 VTH. Tapos dito, 0.2 times J2, factor out si VTH, minus 1 VTH equals, transpose 20 angle 0 degree sa kanan, negative 20 angle 0. Okay? And then, i-factor out si VTH dito. So, VTH times, so, add natin yung mga coefficients. So, this is plus pala. Okay, plus. So, J2 minus 1 over 8 plus J4. And then, plus 0.2, urong natin. 0.2 times J2 minus 1 equals negative 20 angle 0. Ayan. So, pag sinimplify nyo to, simplify na natin. So, 2i, itong part na yan, 2i minus 1 over 8 plus 4i plus 0.2 times 2i minus 1. Okay. Negative 1/5 plus 13 over 20. Negative 1/5 plus J13 over 20. VTH is equal to negative 20 angle 0. Then, divide na lang natin both sides by the coefficient ni VTH. Itong negative 1/5 plus J13 over 20. So, cancel. Ayan. Finally, makusolve natin si VTH, negative 20 angle 0 degree, divided by negative 1/5 plus J 13 over 20. So, input sa calcu, negative 20 angle 0 over negative 1/5 plus 13 over 20i equals. Okay, ito yung exact niya in rectangular form. Gawin natin polar, shift to 3. Okay, 29.41 angle 72.9 degree volts. So, meron na tayong VTH tsaka ZTH. Pwede na nating i-drawing yung equivalent Thevenin.
i-copy ko na lang yung na-drawing natin kanina. Ito, di ba? Papalitan ko lang yung value. So, ito yung Thevenin equivalent circuit niya. So, VTH in series with ZTH. Okay, papalitan natin yung value. Si VTH ay ito. 29.41 angle 72.9 degree volts. Tapos si ZTH, ano yung value kanina? Palitan natin to. Si ZTH, eto, copy ko na lang. In polar form din, 4.472 4.472 angle negative 7.64 degree ohms. Tapos again, yung terminals AB na yan, kahit anong ilagay nyong load dyan, okay, makukuha nyo yung voltage dyan using voltage divider rule na lang. Okay? Okay, so nakasolve din tayo ng hanggang ano to, problem 8. So nakaka-8 na tayo. Sige, abangan nyo, baka mag-ano pa tayo. Next part pa tayo sa same topic, Thevenin and Norton equivalent circuit. So abangan nyo lang yung mga next video tutorials natin. Follow lang kayo sa akin sa account para manonotify pag may next video tutorials tayo. Tsaka mag-subscribe kayo sa channel, Engineered Math Channel, YT, para mapanood nyo rin yung mga past video tutorials natin. I-link ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin, tsaka yung pinaka-playlist sa AC Circuits, Circuits 2, para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials from the first lesson hanggang last lesson. Para meron na kayong reference video tutorials playlist guide from me for the whole subject na Circuits 2. Okay? So, good luck sa mga nagtitake netong Circuits 2. Kayang-kayang ito, basta mag-practice lang kayong mag-solve ng maraming problems. Sana mapasa nyo siya. Good luck. Okay. Sige, see you on my next video tutorials, guys. God bless everyone. Bye-bye.